sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. Dahil ang pamamahayag 23 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso nananatili sa all-time low ng 61.75 bawat dolyar. NCRPO handa na sa SONA. Full alert status ipapairal bukas. Tatlong grupo naman binigyan ng permit para mag-rally sa SONA. Babala ng bagyong Quiapo bilang isa itinaas sa 15 lalawigan sa Luzon. Senate Impeachment Court nagpalabas na ng sapina para sa financial records si Vice President Sara Duterte. Barko ng BFAR at PCG binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo. At dalawang suspect sa pagpaslang sa BBM vlogger na si Mima Alicia naaresto na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Detalye ng mga balita na nanatili sa pinakamatinding pagsimplang ang piso laban sa dolyar ngayong Huwebes, July 23. Tulad kahapon, naitala sa 61.75 pesos ang all-time low na palitan. Mula sa opening ng trading na 61.74, hindi na nakabawi pa ang local currency hanggang sa pagsasara ng trading. Pinaniniwalaan na ang peso depreciation ay epekto ng pagsipa ng global crude prices dahil sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Todo handa na ang National Capital Region Police Office para sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, itataas sa full alert ang hanay bukas ng alas 5 ng hapon at ipakakalat ang mahigit 21,000 pulis. Itatalagaan niya mga ito sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan at transport terminals, border control points, designated rally zones, government installations at iba pang critical na lugar. Habang may nakastandby namang mahigit 11,000 tauhan ng Civil Disturbance Management Unit para siguruhin ang mapayapang pagsasagawa ng kilos protesta. Dagdag ni Abirin na magpapatupad din ng no-fly zone, no-drone zone sa designated areas at nationwide suspension ng permits to carry firearms outside residence sa July 27. Nakaugnay na balita, tatlong grupo ang papayagan namang mag-rally sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Rayco, sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nabigyan ng permit ang mga grupong bagong Alyansa Makabayan, Sanlakas at Better Brighter na magprograma. Pero sa ngayon, ina-assess pa ng QC government kung papayagang hindi muna pinangalanan ng grupong nag-apply pa ng paintulot sa darating na Lunes. Hindi pa umano kasama sa bilang ang Iglesia ni Cristo na kasado ring magsagawa ng pasasalamat event sa Lunes. Narito si Colonel Ko. So we do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. So we would like to find out, of course, for the proper preparation. But as the preparation, we all have contingency plans whenever they will decide to hold their anniversary celebration.
Pinangunahan naman ni House Speaker Faustino D. III ang final truce sa inspection sa plenary hall para sa gaganaping ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Inilarawan ni D ang 2026 sona bilang simple but dignified at isang mahalagang araw para sa bansa dahil dito umano iuulat ng Pangulo ang kalagayan ng Pilipinas sa taong bayan at ang magiging kinabukasan nito. Kinumpirma ni House Secretary General Chele Garafil na tanging logistical concerns gaya ng seating arrangements for dignitaries at viewing rooms for guests na hindi na ma-accommodate sa loob ng plenary hall ang kanilang pina-finalize para sa SONA. Samantala, ipapatupad naman sa July 27 ang liquor ban sa buong Quezon City para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa EO number 24, Series of 2026, na nilagda ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, iiral ang pagbabawal sa nakalalasing na alak mula alas 12:01 ng hating gabi hanggang alas 6 ng hapon sa Lunes. Sa loob ng oras na ito, bawal ang pagbibenta, pamimigay, pag-iinom sa mga pampublikong lugar sa buong lungsod. Samantala, suspindido na rin ang klase sa lahat ng antas, public man at private sa Quezon City sa July 27 batay sa isinasaadin sa EO number 23. Sinuspinde ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pasok sa pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila sa Lunes, July 27. Ito ay para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Moreno, layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang bawat ang Manilenyo na masubaybayan ang SONA ng Pangulo. Samantala, bumilis pa ang bagyong Kiyapo habang kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa karagatan ng Cagayan. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Tropical Depression sa line 640 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City. May taglay itong lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong umaabot naman sa 55 km per hour habang kumikilo sa bilis na 30 kilometrahe kada oras. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pati sa hilagang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Sa forecast ng Weather Bureau, inaasang lalapit ang bagyo sa mainland Cagayan at posible ring maglandfall sa Babuyan Island bukas bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga. Inumpisahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpuz, kabilang sa mga naisyuhan ng dokumento ang BIR at Anti-Money Laundering Council. Ang dalawang opisina ay binigyan ng palugit na tumugon ng hanggang sa July 30. Kinumpirma naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na ang naisumite na sa hukuman ang ilang tseke ng bangko na nakapangalan sa pangalawang Pangulo. Samantala, itutuloy ang paglilitis sa susunod na Miyerkules, July 29 sa bagong schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wala namang nakatakdang proceeding sa Lunes, July 27 dahil nga po sa SONA ng Pangulo at maging sa Martes, July 28 dahil sa tradisyonal na kontra-SONA ng Senate Minority. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, walang magaganap na loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito naman ang nilinaw ng Palasyo ng Malacanang kasunod ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na may mga aktibong sundalo sa 20 person of interest sa dawit sa Amanoy assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Matibag ang pahayag sa pagharap niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 umano'y grave threat sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, buo pa rin ang tiwala ng presidente sa militar at pinaubayan nilang usapin sa pamunuan ng AFP. Tumanggi muna ang Malacanang na kumpirmahin kung magbibigay ng otorisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos pagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution panel na isabpina ang tax at bank records ng bise.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo sakaling humingi ng permiso si BIR Commissioner Sherlito Martin Mendoza. Pero binigyan din ni Castro na malinaw ang paninindigan ng Pangulo na dapat sundin ang tamang proseso at kailangang naaayon sa batas ang bawat hakbang. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso. Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak ni Senior Deputy Majority Leader at Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito na magpapatuloy ang investigasyon sa flood control anomaly. Ito ay sa gitna ng mga paratang na ginagamit ang impeachment trial kay BP Sara para pagtakpan ng naturang issue. Ayon kay Ejercito, kahit na may impeachment trial, ay hindi dapat maapektuhan ang ibang trabaho ng Senado gaya ng issue sa flood control at pagtalakay sa 2027 national budget. Kampante ang senador na babapanagot din ang iba pang mga sangkot sa flood control gaya ng mga contractors o mga congressman na contractors ng mga substandard at ghost projects. Batay sa naunang pahayag ng Ombudsman, hindi bababa sa 8 kontraktor ang susunod nilang kakasuhan kaugnay ng flood control projects. Hindi pa bibitawan ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang kanyang trabaho bilang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Ito ay sa harap ng pahayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa prosecution at defense na ikonsidera ang pagkakaroon ng bagong trial spokespersons. Sabi ni Tolosa, na-appreciate niya at ng prosecution team ang reminder o paalala ng presiding officer. Una rito, nilinaw ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang binanggit ni Escudero ay hindi naman babala. 28 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ito ho ay salitang salitang Latino. Ang ibig sabihin nito ay peace through silicon. At ito po ay isang lugar na itatayo riyan sa New Clark City, bahagi po ng Tarlac, na ang ilalagay po riyan ay maraming computer para ho doon sa pagpapalago at pagpapalawak pa ng AI. Balita ho natin at sinasabi ng mga nagsusumbong sa atin pagka daw ho naitayo yan, magkakaproblema tayo sa tubig. Lalo yung kasi yun daw pong ilalim niya kinakailangan maraming tubig para dun sa cooling system ng mga computer. Saan ba kukunin ang tubig na yan? Isipin po ninyo, 4,000 acre po ito. Kung i-convert po ito sa ektarya, magkano ba yon? Pag i-convert nyo, parang, di ba? O mamaya na natin i-convert siguro. Baka si Dr. John Manalo interesado rin makikinig sa atin yan mamaya. Dr. John Manalo ng Pag-asa muna. Kami mangungumusta muna. Uulanin ho ba ang zona? Dr. John, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Henry, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa DCR. Opo. Uulanin po sa Monday, no? Ha? Uulanin sa Monday? I mean, kung uulanin po sa Monday, yung tanong natin. Opo. Bali, magiging mas bawas na po yung kaulapan by Monday. So, yung isolated thunderstorms na lamang po, yung posibleng maka-apekto sa atin dito sa Metro Manila. Okay, sige, ganito. Bigyan nyo muna kami ng general na ulat tungkol sa bagyong Quiapo. Bago po ako magtanong uli sa inyo, go ahead, Dr. John. Thank you po, Sir Henry. Ito pong si Bagyong Quiapo ay papalapit dito sa extreme northern Luzon, particularly sa Babuyan Islands. At ito ay nasa layong 640 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito po
ay bahagyang bumilis as compared dun sa previous niya na bilis na 25 lamang. At ibig sabihin din po nito ay mas mapapaaga yung kanyang paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng Sabado ng madaling araw ay nasa labas na ito ng PAR. Pero habang papalapit pa lamang po ito, ay may nakataas na tayo na signal number 1 dito sa mga probinsya ng Batanes kasama ang Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino at northern portion ng Benguet. Sa kasalukuyan po ay nakataas din yung ating weather advisory. Ibig sabihin ay posible pa rin na makaranas ng mga pagulan yung southwestern portion ng Mindanao, ilang bahagi ng western portion ng Visayas at ganoon na din dito sa northern Luzon, itong mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Isabela, Batanes, Abra at Ilocos Sur. Dr. John, ibig sabihin wala tayong kinatatakutan, pinangangambahang malakas na hangin anywhere in the Philippines, up north, down south, basta may mga pag-ulan lamang. Pwede po natin sabihin yan, pero yung mga pagbugso po ng hangin ay posible pa rin, pero hindi ito hihigit ng 88 kilometers per hour. Ayun, okay. Saan po talagang magiging magkakaroon ng pabugso-bugsong hangin? Dito po yan sa extreme northern Luzon, ganoon na din yung mga probinsya sa northern Luzon, yung mga northern part ng Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Ang ulan, simulan ko po halimbawa mamayang gabi hanggang sa makalabas ito ng Sabado ng madaling araw, saan po talagang magiging maulan? Doon po sa mga binanggit natin kanina, yung babaybayin mismo nitong si Bagyong Quiapo ay makakaranas po talaga ng mga pag-ulan pero hindi po sobra dahil yung intensity din po kasi nitong si Bagyong Quiapo ay nasa tropical depression at magiging tropical storm lamang. Hindi po ito yung tipong typhoon category or super typhoon na mas maraming dadaling mga pag-ulan. So dahil din po dito sa kanyang relatively mas mahinang intensity, ay hindi rin po ganun kalalakas o kadami yung mga pag-ulan na idudulot nito. Bukas po ba magiging maulan sa Metro Manila hanggang Sabado at Linggo, Dr. John? Bukas po ay mas dadami yung mga kaulapan na makaka-apekto dito sa Metro Manila at mas tataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Yung usual na mga thunderstorms na nararanasan natin lalo na sa hapon at sa early evening ay mas magiging madalas lang po o mas tataas lang yung tsansa ng mga ganitong klaseng pag-ulan bukas hanggang sa Sabado po. Ang ulan ho ba ay aabot sa yellow, orange, and red warning? Hindi po natin nakikita na aabot sa ganitong intensity. So, actually, kung may option nga po tayo, no, sana maitutok natin dun sa mga ating mga dams, river basin. Oo nga. Lalo na unang po. Yung Angat Dam ho, talagang bigla may lumalabas po ngayon sa report na tuyo na ho yung ilang bahagi ng dam. Ano ho? Opo, at sa patuloy na epekto nitong El Nino at yung kabawasan sa mga pag-ulan ay talagang mangangailangan po tayo. Sige, Dr. John, salamat ng marami po sa inyo. Maraming salamat din po, Sir Henry, at ingat po tayong lahat. Si Dr. John Manalo ng Pag-asa. Ito na, tayo muna ay magpahinga sa politika. Meron ho kasing dapat tayong mas importante ito yung Pax Silica. Yung Pax Silica, nabanggit ko na po kanina, ito po'y Peace Through Silicon. Tama ba? Si Art Samaniego ang lagi nating kinukonsulta pagdating sa teknolohiya at computer ay nasa linya natin. Sir Art Samaniego ang ating professional and cybersecurity analyst. Magandang hapon sa inyo, Sir Art. Sir Henry, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Opo, malaki pala ito. 161.874 hectares itong Pax Silica na itatayo sa Kwan. Dr. Sir Art, ano? Sa may Clark sa Tarlac. Kami nga, sa inyo na nga muna namin makuha yung information. Ano ba yung inyong nakuha at nabuo ng impormasyon dito sa Pax Silicang ito? Ano ba ito? Bakit ang balita namin magtatayo ng malaking kumbagay factory ng AI diyan. Magkakaroon ng madaming computer diyan, tama ba?
Opo, tama po. Pero ang Pagsilica kasi ito ay isang economic and security framework na pinangungunahan ng United States, ng Estados Unidos, na ang pangunahing objective nito para i-secure at palakasin ang global supply, yung supply chain po para sa mga critical minerals, para sa semiconductor manufacturing, artificial intelligence infrastructure, at advanced technologies, kabilang sa mga trusted na mga kaalyado ng Estados Unidos. Ito ay koalisyon na itong Pagsilica ay koalisyon ng mga bansa, samahan ng mga bansa na nagtataguyod ng artificial intelligence and semiconductor infrastructure. Ano ho? Tama po. Ang pinangungunahan to ng US. At Yes. mga kasama dito yung mga kaalyado niya gaya ng Israel, Singapore, Japan. So ito yung mga, at kasama na ang Pilipinas. At- Tinatag to nung December 2025 at ang Pilipinas ay pumirma nitong April lang. 13, April 13, 2026, ano ho? Apo. Pero teka muna, 2026, apo. so yung Pagsilica, magtatayo din nito ng kanilang sentro dyan sa Clark, sa may Tarlac, at ang isang ilalagay nila riyan ay yung artificial intelligence infrastructure. Opo. Okay. Opo, isa yun sa mga ilalagay nila. Opo. Yun yung pag sinabi bang artificial intelligence infrastructure, ano ho bang lalaman niyan? Ano bang magkakaroon dyan? So maaaring ang ilagay dito ay data center kung saan dito na pinaprocess yung mga at tinitrain yung mga AI platforms. So ito yun, gagawin nila, ilalagay na nila yung data center sa Pilipinas. Pag sinabi pong data center, ano po ang naruroon sa center na yon? Ito yung mga servers at mga computers kung saan nagtitrain ng AI. So ang AI kasi kailangan mo i-train yan, kailangan mong turuan. Kung gagamitin natin yung lingwaheng pantao, kailangan mong turuan to, kailangan mong i-train siya. So sa pamamagitan ng mga maraming data na ipapasok mo sa kanya. So ito yung isa sa mga pangunahing layunin ng kaya magtatayo doon sa 1,620 plus hektarya. Hectares. Ibig sabihin, pag sinabi pong data center, magtatayo ng mga computer, maglalagay ng mga computer at data center. Malalaking computer, marami pong mga aparatos yan. Opo, tama po. So ibig sabihin nito, magkakaroon din ng maraming trabaho ang mga nasa Pilipinas. Malaki nito at magtatayo sila ng mga infrastructure. So isa sa mga pangunahing advantage nito sa atin ay magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Pero bakit po ang sinasabi nga, yung ganyang kalaking mga data center, mangangailangan daw po ng maraming tubig. Ano ho ba ito? Bakit ba kailangan ng tubig? Opo, kailangan po niya ang tubig para sa cooling system, para lumamig siya. Kasi masyadong mainit o masyadong mataas yung temperature ng mga to. So kaya kailangan ng tubig para lumamig yung factory o yung environment nito. Ang tubig nasa ilalim ng mga computer o nasa ilalim ng building? Sa mga ginawang mga data center na gumagamit ng tubig po, ang mga computer ay nasa ilalim ng tubig. Nakalubog siya. May nakita akong data center ng Microsoft nakalubog di ba? Yung parang missile sa ilalim. Opo, tama po. Nakalagay siya sa isang lalagyan na parang missile. Cylindrical, tapos nakalubog siya sa ilalim ng tubig. Ngayon, itong tubig na paglulubogang ito, doon sa 1,600 hectares na yon, kung yun ang gagamitin, kinakailangan gaano kalawak nung lupaing yun ang dapat may tubig sa ilalim? Opo. Ang tubig kasi dito, hindi kailangan fresh water. Gumagana to kung titignan natin yung ginawa sa China at ginawa sa US. Gumagamit siya ng salt water. Pero malayo kasi yung Tarlac sa dagat. Opo, so ang gagawin niyan, lalagyan niya ng
mga tubo. Lalagay niya ng mga tubo at pwedeng dalhin doon sa lugar na yun. Kaya yung pinapangambahan na mauubos yung tubig, mag-El Nino, mawawalan ng tubig. Pwede magkaroon ng solution diyan kasi hindi naman natutuyo yung dagat. So pwedeng gamitin ang salt water dito. Ibig sabihin nga, kung sinasabi ninyo na pwedeng solusyonan, ibig sabihin, magbubuhat tayo sa salitang problema na kailangan solusyonan. Opo, gagamitin yung available na resources natin. Okay. Kung So, kung gaano kalayo yung dagat, pwedeng gamitin yun. Okay. Ano bang malapit na dagat sa Tarlac? Parang may kalayuan, Dr. Jan, Kasi ang dagat na alam kong malapit sa Pangasinan may dagat. Oo. Parte ng Ilocos may dagat. Parte ng La Union may dagat. Ang pinakamalapit po ay Lingayen Gulf sa Pangasinan, mga 90 kilometers away. So pwede silang magladlad ng malalaking tubo. Oo. Tapos i-import nila yung tubig dagat papunta doon sa paglalagyan ng kanilang infrastructure. Oo. So ganun kalayo. So mga 90 kilometers kung ang gagamitin mo naman yung sa Subic Bay, yung sa Zambales, so mga 115 kilometers. Malayo naman. Pero kung ang maging option, pwede bang maging option halimbawa, sige, magtusok na lang tayo ng tubo pa ilalim para tayo magdi-deep well style. At maaari po din yung gawin, kaso lang, di ba, meron mga problema din sa fresh water ang lugar na yan. Opo. Kaya maraming nagrereklamo ngayon, iniisip nila, pwedeng maubusan ng tubig yung mga ordinary users. Yun na nga. Iniisip nila. Pero ang solusyon nga dyan, galing doon sa Clark City o galing doon sa Tarlac, tatakbo ka na mga 90 kilometers. Sa mga 100. Maglagay ka ng tubo. 90 to 100. Pero pagka ganyan ibig sabihin maraming tubig talaga yan. Sa lawak na yan. Hindi po pwede namang 2-3 drum lang yan. Kumbaga gagawa ka ng lawa sa ilalim ng pagtatayuan mo nito. Tama po. Or nasa ibabaw siya ng lupa pero gagawa ka na para swimming pool at ilulubog mo yung data center mo doon. Pero malaki at maraming tubig nga kailangan. Oo. So hindi pa natin alam kung ano ang setup nitong gagawin nila. Pero paano yun? Yung tubig na yun, paano lalamig naman yun? Siyempre mainit naman dito sa atin lalo pag tag-araw. Paano hindi naman yung tubig baka maligamgam yun. Di lalo makapirwisyo yun. Di tama ba? Sa mga computer? Mas malamig pa rin siya kumpara sa sa makina. Nasa labas lang. So mas malamig pa rin siya pero hindi lang po yan tubig. Meron din yung mga machine na ilalagay para lumamig yung tubig. Ayun, ipoproseso rin nila yan. Control yung temperature. Para daw kasi huyang para daw po kayong maglalagay din ng malaking radiator kumbaga sa sasakyan. Tama, ganun po. Para yung tubig ay ipoproseso niya pampalamig ng makina. Oo, so ganun yung mangyayari. Pero yung kung nakita mo yun sa Microsoft o kung nakita mo yun sa Google na nakabaon. Ang data center na kahalintulad ditong gagawin nila yung sa China. So parang ganun yung gagawin nila yung high cloud. Sige, so ito naman ay sabi mo nga kanina, maganda ito. Maraming mga IT expert, maraming mga computer graduate at kung sino-sino pa ang magkakatrabaho rito Opo. Pero dapat masiguro na yung ating water resources ay hindi masasakripisyo. Opo, dapat yun yung siguraduhin natin. Ito mga sinasabi namin ngayon na pwedeng gumamit siya ng tubig dagat. So mga speculation din namin to at mga haka-haka din namin to na ito yung gagamitin nila. Kasi sa ibang bansa, tubig dagat ang ginamit, hindi nila pinakialaman yung fresh water source. So kaya pwedeng gawin to na tubig dagat.
Kaya lang ho. Gamitin natin. Kaya lang ho, pwede ho ba yung mga mawalang galang na, yung ating mga dagat na maaantot ang tubig, pwede pa rin yan? Sir Art, baka ayaw ng computer na maantot na tubig hindi ba? Baka mamaya paghigop. Baka pwede. Baka mamaya paghigop po nung tubo ang dala-dala sira-sirang supa at sira-sirang e-bike. Hindi ba? Ipaprocess naman. Ay kaya lang Sir Art, yung bang mga kagaya nung Microsoft ni Bill Gates, parang malapit ho kasi sa dagat yung pinaglagyan malapit sa dagat. Oo, Malapit sa dagat yung pinaglagyan. Malapit, pinag-aaralan ko kanina malapit pero ito kasi iniisip ko nga kung dagat ang panggagalingan. Although sabi naman po nung punong tanggapang nagmamahala rito yung BCDA, may mga water management daw silang gagawin. Well, let's hope and pray na hindi maapektuhan yung ating mga inumin, lalo na po yung mga taga riyan. Hindi naman po pwedeng kumuha sa mga dam na kalapit sabagat natutuyo na nga ho yung Angat Dam Tama. Oo. So, natutuyo na yung mga dams natin, kaya ang ano nga dito, ang inaasahan natin sa dagat sila kukuha. Pero ganun pa man, Sir Henry, no? Ang dami nito economic benefits na mabibigay sa Pilipinas. So, ang tawag na dito parang generational investment. Kasi magkakaroon ng foreign capital, high value foreign capital yun. Tapos magge-generate ng libo-libong mga trabaho. Tapos magkakaroon ng transition tong Pilipinas from raw extraction, kasi nag-i-extract tayo doon sa advanced semiconductor packaging na NCI sa tech sectors. Basta kwan lang, kailangan benefit. Kailangan lang ibalansyado ang progreso at ang kapakanan at seguridad ng tao kasi baka mamaya. Opo, at kailangan po bantayan natin. Oo, tsaka baka mamaya naman, sige, higupin mo yung tubig dagat. Mamaya maapektuhan naman yung Lingayen Gulf, maraming bangus doon Hindi tama ba ako? May mga bangusan yata ron. Baka maapektuhan naman yung kabuhayan ng mga mangingisda. Di ba? O kaya naman yung mga umaasa din ng ang mga negosyo sa tubig, lalo na ang ating mga magsasaka, baka maapektuhan naman yung kanilang mga pananim. May mga ganyan. So dapat lang mabalansyado ito. Dapat po bantayan natin 'to, tingnan natin ng mabuti at tingnan natin yung mga timbangin natin yung benefit saka sa problema. Cost yun? Tama ba yung cost benefit analysis, parang ganon ang tawag yata riyan? Opo. Tama po. Pero Sir Art, ito ba'y pag naitayo ay wala nang kalasan ito? Hindi na po pwedeng pag naitayo at nirally at ibinawal, bubunutin mo lahat yan at aalisin mo at ililipat mo. Hindi ito no? Hindi po. Ito ay merong ibibigay natin na parang libre siya sa loob ng 2 taon. Tapos may negotiation pagkatapos ng 3 taon. Yun. At kung hindi magkasundo at hindi na ma-renew, lahat po ng mga gamit dyan ay maiiwan sa Pilipinas. Nako, kanya lang baka humahirap-hirap na yan sa dami at sa laki ng gagastusin riyan. Oo. Hindi yata ho siguro ganun magiging kadali na pag ayaw na namin. Hindi kayo sumusunod sa patakaran, lumayas kayo. Baka ma-international arbitral ano tawag riyan? Di ba? May mga ganyan So kailangan po, nakalagay naman po doon sa kasunduan na pag walang mutual written renewal. Ang mga property at any permanently affixed improvements will be given to the government of the Republic of the Philippines. So yun yung pong usapan. Okay, sige. As IT expert and cybersecurity expert na rin, as a Filipino, I'm asking you now, as a Filipino, kasi beyond everything, kailangan yung pagiging Pilipino natin na makatao at makadiyos, makakapwa Yun naman ang ating iisipin dito. Ano ang inyong talagang opinion at pananaw dito? Opo, magandang initiative to ng US. At pumirma nga ang mga kasama mga bansa. Kasi ngayon
sa mga darating na panahon, ang concentration talaga natin, manufacturing ng computers, saka ng AI. Mm-mm. At ito ay first step natin para matugunan natin yung mga pangangailangan sa mga susunod na mga panahon. Pero of course, meron din kaming pag-aalala dito, itong mga nag-aaral dito. Kasi baka magkaroon tayo ng yung parang yung upstream versus downstream na supply chain. Baka tayo lang yung gumagawa ng raw materials, nandito nang gagaling sa atin, ginagawa natin. Pagkatapos ay ipapadala lang natin sa kanila yung mga Finished product. products. Oh, So yun yung isa sa mga tinitignan ngayon. kumbaga baka tayo maging talyer lang. Tapos ang makikinabang ng finished product ay yung ibang mga nasyon. Yung mga mayayamang mga bansa. Nako, so may downside nga. So yun yung dapat bantayan natin. Oo. Pero overall, ang tingin naman namin, maganda tong ginagawang to kasi naging part ang Pilipinas sa isang napakalaking initiative ng United States tungkol sa AI at production ng mga computer. Oo. Tsaka siguro it will mean jobs, hindi lang job kundi jobs Opo. Sana ang mayorya kung maaari sana 100% ng mga manggagawa dito ay puro Pilipino at magagaling naman kayo riyan sa ganyan. Opo, sana. Pero diba? yung mga scientists nila na dadalhin, syempre mga scientists din nila. So ito yung mga pwede mangyari. Pero inaasahang libo-libong trabaho ang gagawin nitong initiative na to. Sige, so kayo aktibo ba kayo sa mga dialogo at mga konsultasyon para naman kayo nagiging boses na naming mga Pilipino riyan? Opo, meron kami mga ginagawang hakbang para dito. Opo, salamat naman. Sige, Sir Art, salamat at kami from time to time makiki-update kami sa inyo sa bagay na ito, ha? Opo, walang anuman, Sir Henry. Thank you. Maraming salamat. Si Ginoong Art Samaniego, ang ating cybersecurity analyst and IT expert. Yun ho, ha? So doon sa mga taga riyan sa Tarlac, sa may Clark, sa may Pampangat area, nako, pagdasal natin na maging matagumpay at hindi makakapinsala lalo na po sa ating kapaligiran at sa water resources natin. Sapagkat yun na nga, malawak-lawak po ito, itatayuan ng malaking at maraming computers data center na mangangailangan po ng pampalamig na tubig. Yung tubig hindi isang baso lang at isang drum lang. Marami-raming tubig po ito na kinakailangan pa kung sakali baka umimporta pa ng tubig sa dagat o kaya maghukay at magbaon ng mga tubo. Sana hindi maapektuhan ang kabuhayan at buhay ng ating mga kababayan sa buong bansa. Sa bagay na ito, we have 601, magkring-kring muna tayo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, at nako, tayo'y mamimigay muna ng limpak-limpak mali-malitang kwarta sa Occidental ng Negros. Uy, John Mark, magandang hapon. Magandang hapon po. Yes sir, saan po kayo sa Negros? Sa Negros po, sa EV Magalona po. Sa? Negros Occidental. EV Magalona po. EV Magalona? Yes po. Aba, Negros sa Occidental. Sige, garine, dahil kayo'y aming suki at palagi nakikinig. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas? Una sa Pilipino at 87 anyos na. DZRH po. Ayo, lagi ba kayo nakikinig sa amin, Sir Jun Mark? Ayun po, kami po ng asawa ko. Aba, boy, sabihin mo naman si Mrs. Baka naman pwedeng i-greet mo naman si Mrs. Dito po yung misis ko po. Batiin mo naman. At bigyan mo na rin ng malamyos na mensahe ng I love you. Palangga taka. Palangga taka. I love you, ibig sabihin yan, di ka?
Opo. Ayan. John Mark, salamat ha. Papadalhan ka ni Josa ng Maraming salamat po. 500 pisong puro barya. Maraming salamat po. Thank you! Alas 6 stress na po ng gabi. Stand by for more. Ay di ganda rin. Pagka Sabado ay maaari pong wala na pong bagyo. Nakalabas na ng bansa dahil mabilis yung usad eh. At hindi naman masyadong makakasakit lalo yung hangin at saka yung ulan. Yung hangin ay may mga lugar lang na talaga mawawagiswisan gaya po nung bandang northern upper part ng Luzon. At yung pag-ulan hindi rin ganun daw kalakas. May mga pagkakataon lang na may bugso ng ulan. Pero hindi naman yung talagang lurok na ulan na hindi na tayo makakakuha. Hindi na tayo makagalaw. Salamat naman kung ganon. O sige. So, yung ating Biyernes, Sabado, yung weekend. Sa madaling salita, medyo basa-basa ng kaunti. Pero hindi naman tayo maglalatiti sa kuwan. Hindi naman tayo maglalapunaw sa sanaw. Pero may, siguro. Baha. Alam nyo naman yung bahang yan. Walang pinipiling lugar yan. Maliban dun sa mga bahay ng mga politikong di naman napapasok ng baha. Matapos pong muyamusin ang pondo sa baha, magtinamaan ng balansyado. Samantala, Malacanang ginit na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay po ng militar. Ariya tayong kanina, Si RH number 14, Letner Sisolet. Nananatili ang kumpiyansa at tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hanay ng militar. Ito ang tiniyak ng Malacanang matapos ibunyag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na may ilang uniform personnel, kabilang na ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group na itinuturing nilang person of interest sa umano'y planong pagpatay sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat malaman kung mayroon o sino-sino ang mga sundalong titiwalag sa kanilang mandato para sa proteksyon ng presidente. Pero sa ngayon anya ay alam pa rin naman ni Pangulong Marcos kung sino ang mga dapat pagkatiwalaan kaya hindi kailangan ng loyalty check. Sabi ni Castro, nasa liderato na ng Armed Forces ang pagtiyak na mananatiling tapat sa kanilang tungkulin ang mga sundalo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Let. Samantala, mga spokesperson ng prosecution at depensa hindi dapat kasama sa mga abogado sa impeachment trial ayon kay Presiding Officer Francis Escudero. RH number 28, Raymond Adpaz. Raymond. Pinayuhan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang prosecution at depensa na magtalaga ng spokesperson na hindi kasama sa listahan ng mga tumatayong abogado na aktibong kasali sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng Day 9 ng impeachment trial, sinabi ni Escudero na parehong nakalista bilang counsel ng prosecution sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Attorney Michael Poa ng depensa. Maingat umano ang dalawa sa kanilang mga pahayag sa media, ngunit sa pag-usad ng trial ay hindi maiwasan na pag-usapan ng merito ng kaso sa halip ng procedural process lamang. Ang paalala ni Escudero ay hindi lamang para kina Attorney Poa at Tolosa, kundi sa lahat ng panig ng depensa at prosecution. Kapwa nangako ang dalawang kampo na magkakaroon ng konsultasyon hinggil sa mungkahin ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Narito si Senador Chis Escudero. Might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Yun ho kasing binabanggit na rules ni Senate Presiding Judge, Senator Chis Escudero. Ito ho kasi yung Rule 18 of the Senate Rules of Procedures and Impeachment Trials. Ang sabi po rito, Senator judges and all trial participants are strictly prohibited from
publicly discussing the merits of a pending impeachment case. This restriction function as the impeachment court's sub judice role, which is designed to protect the court's impartial and maintain public trust in the integrity of the proceedings. So ibig sabihin po ay mapa-senador, mapa-abogado, basta ikaw ay kasawsaw at ikaw ay umaaktor yan sa impeachment trial, ay hindi ka dapat nagdi-discuss sa publiko ng mga merito ng kaso sapagkat bawal po yan sa rules of procedure ng impeachment court. Ano ba yung sub judice? Ano ba ibig sabihin ng sub judice? Ito po ay originating from the Latin under a judge. Ibig sabihin ng sub judice, under a judge. Ibig sabihin, kayo ay talagang binabantayan. Hindi, kasi nga ho yung merito. Ibig sabihin, ano ba yung merito? Yun yung mga bigat ng argumento ng magkabilang panig, yung kanilang mga pinakakawalang mga tanong at sagot na hindi po pwedeng i-evaluate at sabihin, ay alam mo ito sinabi ni attorney ganito talagang kuwan ito ito para sa amin kapanalo na namin at itong sinabi niya talagang napahiya rito ang aming kalaban at talagang malakas. Hindi pwedeng sabihin yon. Hindi pwedeng sabihin ng abogado na ay talagang napakalakas ng argumentong aming pinakawalan kanina. Talagang kung mapapansin ninyo yung aming kalaban hihinga-hinga at halos ayaw nang sumagot. At talagang yung mga dokumentong aming ipinakita talagang base doon check na mananalo kami. Hindi pwede yon. Kahit yung mga senador, hindi pwedeng sabihin na yung nakita naming mga ebidensya kanina, talagang kuwan. Talo na ang oposisyon, talo na ang prosecution, panalo na ang depensa, hindi pwede yon. Masasubjudice sila ron. At saka, kanya nga kita ninyo, di ba? Kahit na anong aming piga kay Attorney Michael Poa, sa aming mga press conference after the trial sa hapon o sa umaga man, talagang kuwan. Hindi namin mapiga si Attorney Poa. Yung kanyang pagiging gentleman at malumanay at nasasabi niya sa amin na pasensya na kayo sapagkat I cannot discuss the merit. O gustuhin man, sabi niya, gustuhin ko mang ako'y sumagot sa inyo, hindi pwede. Yan yun. Anyway, so tingnan natin sapagkat sa ako naman next week naman titingnan natin kung may bago na mga spokesperson at malalaman natin kaagad yan. May na sige, wag mo na, baka masubjudice ako Samantala, mga DOJ maglalabas daw ng kautusan kaugnay ng paglaban sa bullying sa susunod na linggo. RH number 9, Tina Nolasco. Tina! Maglalabas ang Department of Justice ng Department Order sa susunod na linggo para tumanggap ng mga reklamo kaugnay ng mga insidente ng bullying laban sa mga menor de edad. Sa press conference sa DOJ ngayong araw, sinabi ni Yusek Ian Normandato na layo ng kautusan na tugunan ang bullying at napapanahon din niya ito dahil nagsimula na ang klase sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Order na ilalabas ng DOJ, inaatasan ng Local Prosecution Office at DOJ Action Center na tumanggap ng mga sumbong ng bullying. Dagdag na mekanismo anya ito para matugunan ang mga problema ng bullying sa mga paaralan, lalo na kung pakiramdam ng mga batang biktima at kanilang mga magulang na hindi masyadong natutugunan o natututukan ang kanilang mga reklamo. Ibig sabihin, maliban sa paaralan at pulisya, may iba pang ahensya ng gobyerno ang malalapitan. Ayon sa Undersecretary, mandato ng Local Prosecution Office
na i-assess, mamagitan, i-refer sa eskwelahan o sa Women and Protection and Children Protection Desk ng PNP o kaya tanggapin o idakyat na ang reklamo kung meron mang kailangang case build-up. Ito si RH9 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat, Tina Nolasco. Samantala, neutrality dapat pairalin ng Senado o ng mga Senator Judges. Balita mula kay Richard 12, Milky Rigunan. Milky? Nanindigan ang House Prosecution Panel na ang kanilang tungkulin ay ipanalo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng paglilinaw ni Senator Judge Robin Padilla na dapat neutral at di bias maging depensa man o prosecution. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang trabaho nila ay manalo ang katotohanan na nakabatay sa maipipresentang ebidensya. Ibinaliwanag din ni House Prosecutor Terry Ridon na ang political neutrality ay dapat pairali ng mga senador bilang west sa impeachment trial. Punto ni Ridon, mahalagang makita ng senator judges ang maibidensya ng prosecution maging ng depensa ng walang bias o pagpanig kanino man. Dagdag pa ni Prosecutor Kaka Bagaw, kahit sa ang kaso ay dapat pairalin ng neutrality na mga west at inaasang pakikinggan ang lahat ng panig at sa dulo ay magpapasya kung napatunayan ba ang mga alegasyon. Bigyang diin pa ni Bagaw na ang naturang pasya ay dapat naayon sa batas at maging sa ating konstitusyon bilang mga public officials. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, 63 ho ang arestado naman sa magdamag na anti-criminality campaign ng Southern Police District. Richard 27, Noche Gagas. Noche! Kuya Henry, 63 individuals ang inaresto sa magdamag na anti-criminality o campaign ng Southern Police District. Aabot sa 1.2 million worth of illegal drugs ang nasabat sa inilunsad na district-wide operation mula kahapon hanggang ngayong araw. Sa 63 naaresto, 20 dito ay may kinalaman sa illegal na droga. 5 individuals ay nakumpiskahan ng illegal handguns na posibleng nagamit umano sa violent crimes. 10 ang kalaboso na wanted persons, kabilang na ang top 1 na most wanted person. 28 sa anti-illegal drug gambling operations ang nakulyuhan. Una nang sinabi ng SPD, walang puwang ang mga taong criminals at patuloy silang i-intensify ang operasyon day and night. Aris 27, Noche Gagas, DZRH, una sa Pilipinas. Noche! Una sa Pilipinas. Yes. Day and night. No more lonely night. para naghahamon ka ng video kaya pare ko ya. I can't wait another day. Yeah. Gusto ko kayo kami ni JR ko Kami ni JR madali naman kaming kalabitin lalo pag ganitong medyo tighaw ang impeachment, pwede mo naman kaming yayain sa isang sulok Kung hindi mo lang alam, si JR ay songer yun. Kaya nga, nasaan ka ba? At daanan mo na kami rito. Thank you, Noche. Salamat. Okay, Henry. Samantala, yan po si Noche Gagas, Richard 27, National NPDR, Northern Police District, kasado na para naman ang masista sa seguridad sa zona. RH23, Edwin Duque, Edwin! Tama, Henry, kinumpirma ng Northern Police District na yung persa ng galing dito sa Northern Police District para sa araw ng Sora Arsonis ay kasado na. Araw ng linggo bukas ay posibleng i-deploy na sila mula rito sa Northern Police District, pero kinumpirma naman ng NPD na may sapat na persa pa rin maiiwan sa 4 na lungsod na mga alagar naman sa kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa buong Caloocan, Malabon, Butas at Valenzuela. Restaurant 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring
Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ay, sino naman na rin napakaswerteng aring tumutugon? Itago na lamang natin sa pangalang Mary Rose Villarreal ng Samar. Dear Ate Josa, wala ba tayong malamus-lamus na kuya? Ay talaga, ha? Parang pumapalya ka na kuya hit sa timing ng mga musical scoring, ha? Dear Ate Josa, tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Mary Rose Cabilin ng Villarreal, Samar. Andito na po ako. Huwag nyo na pong patagalin dahil kailangan ko na po ang 500 pesos. Mary Rose? Hi, Mary Rose. Hello? Hi. Hello? Ayun, sabi ko na nga baga. Ay parang ayaw mo nung bedroom voice ko. Take two. Hi, Mary Rose. How are you? Okay lang po. Mary Rose, are you single or married? May living partner po. May partner. Ayan. Apo. Pangkabarit naman yung binalatan mo. O, higi na nga. Mary Rose, Cabilin, saan ka saan ba yung Villarreal sa Samar? Saan ba? Malapit ba yan saan? Sa may Katbalogan. Katbalogan. Bago ang Katbalogan o after ng Katbalogan? Isla po kasi kami. Isla. Naku, napakadami. Ang sarap naman yun. Pagka ba bumabagyo, medyo natatamaan kayo ng malakas na hangin dyan? Opo. Pero ngayon, kumusta naman? Hindi naman mahangin? Hindi naman po. Gawa na may paparating nga na bagyo. Naku, sarap ng mga, siguro, kay puro seafood siyang inyong kunyan. Ano? Sarap ng mga seafoods dyan. Sige. Anong sasabihin ko sana pabili ng seafoods pero hindi, malayo. Ito na lang, bibigyan na lang kita ng premyo pag nasagot mo ito. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas, una sa Pilipinas at una sa Pilipino? DZRH. Kahit itanong mo pa kay Peter Musnge. Hi, Sir Peter, idol! Salamat, ha? Thank you. DZRH, ha? DZRH. Opo, DZRH. Sige. Thank you. Mary Rose, salamat. At ibibigay na sa iyo ni Ate Josa ang premyo mo, ha? Opo. Thank you. Yan po si Mary Rose Cabilin ng Villarreal, Samar. At yan na, ang kalipunan din ho ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi po namin habilin sa inyong lahat kung gusto nating umasensyo, guminhawa ang buhay. Tayo po'y manalangin at magdasal. Manampalataya sa may kapal. At huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus, palaging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa po ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. At dagdagan pa, para umasenso'y dagdagan pa ang pagtulong sa kapwa. Dahil health is wealth. Maraming salamat sa ngalan po ng aking partner na si Karen Oyong at kanina si Josa Cruzat. Ako po si Henry Uri. Balansyado.